So eto na nga po mga kababayan, pag-usapan po natin itong nakita po nating balita patungkol po mga kababayan dito po sa nakita natin sa sumbong sa Pangulo .ph mga kababayan na kung saan makikita po natin na yung kumpanya ng kapatid ni Smallboy mga kababayan na si alias ex-convict di umano na andi dito mga kababayan yung kumpanya po sa sumbong sa Pangulo na kung saan ay may 9 na flood control project mga kababayan at ayon po sa ating source di umano daw mga kababayan ito daw po mga flood control project daw po na ito mga ghost project daw mga kababayan at hindi daw po mga existing. So ngayon kung titingnan po natin mga kababayan i-search po natin dito sa sumbong sa Pangulo.ph yung sinasabi na 9 na flood control project mga kababayan na related dito po sa kapatid ni Smallboy. Alam nyo na naman mga kababayan, matagal na po natin napapag-usapan yung patungkol po dito kay Smallboy na di umano mga kababayan, ito po yung nasa likod ni Alputera na nagpipinance mga kababayan, ika nga doon po sa mga ibang mga vlogger di umano ni Digonggong at nagpipinance din dun sa mga maisog rally dyan po mga kababayan sa Dahig. At ito nga yung tinutukoy ni Maharlika na di umano ay namumudmud daw ng pera at pinapalabas na si Amy Marcos daw yung nasa likod, pero definitely hindi po. Kasi kapag sinabing si Amy Marcos yung nasa likod, pinalalabas ng mga vlogger ni Digong na yun po ay galing sa administrasyon ni PBBM, which is hindi naman po talaga. So ngayon mga kababayan, kung titingnan po nating mabuti, ito po yung isa sa mga background ditong si Smallboy na kung saan sila po ay dumidikit-dikit kay First Lady Lisa Marcos at may pahalik-halik pa nga sa noo mga kababayan, pero definitely sinusuportahan ng palihim mga kababayan sa pamamagitan ni Alputera ito po mga maisog rally na nagaganap dyan po sa Dahig mga kababayan. So ngayon, yung kapatid po ni Smallboy, kaya pala sila dumidikit-dikit kay First Lady, posibilidad pala mga kababayan na madawit po sa maanumalyang flood control. Bakit po natin nasabi mga kababayan? So ngayon, kung titingnan po natin dito po sa sumbong sa Pangulo.ph mga kababayan, makikita nyo po dito na di umano kapag isinerch po natin mga kababayan yung Homeworld Construction Corp, eto may lalabas po dito mga kababayan na 9 flood control project. Ayan, Homeworld. Yan. Tingnan nyo mga kababayan So kung titingnan ninyo, ito po, bilangin natin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So may 10 po mga kababayan na flood control project. Ito pong Homeworld Construction Corp at ang hinihinala po mga kababayan na may-ari po nito di umano yung kapatid po nitong si Smallboy. So ano nga ba ang problema? Bakit natin to tinatalakay ngayon? So kung pagbabasihan po natin yung sinabi ng ating mahal na presidente, imposible na magkaparehas yung amount ng isang proyekto dun sa ibang proyekto. Nakukuha niyo po yung pinupunto. Halimbawa, yung isang proyekto ay ginawa sa ibang barangay at yung isang proyekto naman ay ginawa rin po sa ibang barangay. Imposible na magkaparehas po ang gastos po niyon. Yun po yung tinutukoy ng ating mahal na presidente. So kung titingnan nyo mga kababayan, lakayan ko lang ng konti. Yan. Kung titingnan po ninyo mga kababayan, ito po yung mga proyekto, yung mga location, Negros Occidental, Occidental, puro Negros Occidental po yung siyam na proyekto. At kung mapapansin po ninyo mga kababayan, dito po sa bandang baba ng 125 million pesos, meron pong nakalagay na dalawang 57.9 million pesos mga kababayan. Kung titingnan nyo po, halos magkapareho. At ito pong proyektong ito ay ginawa noong December 11, 2024. Yan daw po yung completion ng proyekto mga kababayan. Pero yan po ay di umano ay hinihinala na ghost project mga kababayan at hinihinala na may nangyari pong hocus-pocus. Bakit po natin nasabi mga kababayan? Kasi si PBBM na nga po ang nagsabi na imposible talaga na yung mga proyekto mga kababayan magkakapare-parehas ng amount. So kung makikita nyo po dito,
May makikita kayo mga kababayan dito na 8.8 million pesos yung isang proyekto. Pagka tiningnan nyo po sa baba mga kababayan, 8.8 million pesos din mga kababayan yung project. Ibig sabihin, halos magkakapare-parehas yung amount mga kababayan ng mga proyekto po dito. Maliwanag nga po ang sinabi ng ating mahal na presidente na imposible talaga na halimbawa magkaibang barangay pero magkaparehas yung amount. Hindi po kapanipaniwala yan pag ganyan po ang lumalabas mga kababayan doon po sa mga proyekto na ginawa. So ngayon, kung titingnan nyo po mga kababayan, ayon po sa ating source, uulitin ko, di umano, pwedeng totoo, pwedeng hindi. Ito daw po mga kababayang proyektong ito, yung mga magkakaparehas daw mga kababayan, yan daw po ay hinihinala na mga ghost project. Ano po, na mga ghost project na proyekto ng kumpanya na pagmamay-ari po ng kapatid nito pong si Small Boy. Kasi kung ako talaga ang tatanungin mga kababayan, in my personal opinion, talagang imposible na yung isang proyekto halos parehas lang ano po ng ginastos doon sa ibang proyekto sa ibang barangay. Alam naman po natin mga kababayan na magkakaiba ang laki ng bawat barangay at imposible naman mga kababayan na ito po dito sa may Negros Oriental, dito po sa may bandang kasi ito construction o flood control structure along Manhuyod River. So kung titingnan ninyo dito po sa may Manhuyod River, halos kaparehas lamang po na nagastos dito po sa Hibayo River mga kababayan. Halos magkaparehas lang yung gastos na 57.9 million pesos. Hindi po kapanipaniwala yan. So ngayon mga kababayan, para sa akin, dapat maimbestigahan po ito, masilip po ito ng DPWH. Especially masilip din po ito mga kababayan ng ICI at ng Ombudsman para makita po natin mga kababayan kung ito po ba ay complete or di kaya naman mga kababayan di umano ghost project. Kasi mahirap naman po talagang paniwalaan na magkakaparehas po yung amount ng mga proyekto na ginawa sa magkaibang barangay. Mga kababayan, tulad nga po nitong nasa baba, 8,820,000. Mga kababayan, yung nagastos po dito, 8.8 million pesos mga kababayan. Hindi po yan kapani-paniwala. Halos magkaparehas lang. Diba? Halos magkaparehas lang. Saan kayo nagkatala ng ganyang klase ng proyekto mga kababayan? Kaya ako po talaga personally mga kababayan, sincere na nananawagan sa ICI, DPWH, Ombudsman na dapat po ay ito po ay maimbestigahan mga kababayan at masilip rin ng mga kinauukulan kasi hindi naman po mapapalagay yan dito po sa sumbong sa Pangulo .ph mga kababayan kung hindi po ito inirereklamo. Maliwanag na kaya po napapalagay dito dahil po mga kababayan may mga nagre-report po nito. Kasi kung titingnan nyo, 57.9, dalawang 57.9 mga kababayan, etong proyektong ito, halos magkaparehas yung nagastos. Tapos dito sa baba, 8.8, dalawa din, halos magkaparehas din po ang gastos. Kaya hindi po talaga kapanipaniwala yan mga kababayan para po sa aking pananaw at aking personal na opinion. So kayo, kung kayong tatanungin mga kababayan, dapat po ba na masili po ito? Ito pong sinasabi na mga project na di umano ay ghost project mga kababayan dito po sa may Negros Occidental. Kasi talagang hindi po kapani-paniwala ito mga kababayan na magkakaparehas po yung amount pero magkaibang lugar. Di po ba mismong si Presidente na po ang nagsabi po niyan. At ito po di umano, may hawak daw po ng proyektong ito ay ito daw pong Homeworld Construction Corp mga kababayan. At ito daw po ay pagmamay-ari ng kapatid mga kababayan di umano nito daw pong si Small Boy. Ano po, so ngayon mga kababayan, since pinag-uusapan na rin po natin ito pong about kay Small Boy, may nakita rin po tayong balita na di umano din mga kababayan ay ito daw pong ipinagmamalaki ni Mayor Basti Duterte na bus. Ano po, dyan daw po sa Davao City ay funded daw mga kababayan nito daw pong si Small Boy bilang tulong dito po mga kababayan sa mga anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dyan daw po sa Davao. So gaano kaya po katotoo yun? Itong pinagyayabang na ito
ni Basti Duterte ng mga bus. Ano po dyan sa Davao City? Now we have the Davao bus. These are only 10 buses. This is not the entire project. So it's supposed to be funded by the national government. But we cannot wait for that to happen since I think the national administration has other priorities as of now. So wala kay nila mapundok eh. But as you all know, Davao City is debt-free until now. So wag kita yung mga bus na daw yan mga kababayan, funded daw po yan ni Small Boy. Maunang kaya nato mo gasto, mo palit ta og mga ingon ani nga sakyanan para sa ato ang para sa inyo ha. Ato aman eh. So ako inyo lang ang pinga nato ni siya. Nailhan ang mga Davaoenyo nga mga limpyado ng mga tao og responsable. So kana sa paggamit sa ato ang mga pampubliko na mga kasi pinagmamalaki niya dito, tax free daw po mga kababayan. O baga, sa madalit salita, wala daw pong utang. Ito daw pong debt free. Pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. Wala daw pong utang, ito daw pong Davao City hanggang ngayon. At sila daw po mga kababayan ay nakabili ng mga bus. Ano po, 10 bus pero hindi pa daw po dyan nagtatapos. So ngayon, may dumating po sa atin na di umano, ayon po sa ating source, kayo na lamang po bahalang humusga kung may katotohanan po ba or wala. Ito daw po ay funded mga kababayan ni Small Boy. Sabi ko naman po sa inyo, padikit-dikit po sila di umano kay First Lady, pero deep inside tinutulungan din po nila ng palihim etong pamilya ni Digonggong. Ano po, anyway, tuloy pa natin. Mga sakyanan at po ng buhaton, we will behave as expected of us. So mao ako ang hangyo lang sa inyo ha. Dili na to daoton atong mga gamit. So ang tibuok project is moabot na siya og 70 billion. So medyo dako na siya. And unfortunately, the national government is not supporting us sa ing-aning nato nga kagustuhan. Pero I think and I believe, we believe that the Davaoenyo is ready to move forward. So mana diri sa tibuok Pilipinas, if I'm not mistaken, kita sa mga pinakauna, if not kita lang, ang ni-invest og ingon ani for public transportation. So congratulations to you mga Davaoenyo. Ayan mga kababayan ha, di umano funded daw po yan ni Small Boy. Kasi, di ba, uulitin ko ulit yung sinabi ko po kanina, hindi po ako mapapagod na manawagan na kung talagang loyal sa gobyerno, ito pong si Small Boy mga kababayan, at ito pong iba pa mga kaalyado niya, bakit hindi niya utusan ito pong si Alputera na mag-post ng Sara resign? Bakit puro BBM resign? Yung mga pinagsasasabi mga kababayan nitong si Alputera habang dumidikit-dikit, yung nasa likod niya kay First Lady mga kababayan, at habang kinukuha yung suporta ng gobyerno ni PBBM. Di ba yung tiwala ni First Lady? Pero deep inside, tumutulong ng palihim dito po sa kampo ni Digonggong. So kayo, mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, ano po masasabi ninyo? Hingil po dito sa di umano. Ito daw pong kapatid ni Small Boy, kaya pala padikit-dikit kay First Lady dahil di umano daw, posibilidad na masangkot mga kababayan sa maanumalyang flood control. Dahil nga, yung pangalan ng kanyang kumpanya, lumabas mga kababayan sa sumbong sa Pangulo.ph na kung saan ay may siyam na flood control project dyan daw po sa Negros Occidental. So gaano po kaya katotoo mga kababayan, yan po mga balita na yan na kumakalat mga kababayan, dahil kung iisipin po natin, talagang tatamaan po sila dito, lalo na pag nag-imbestiga dyan, itong ICI at ito pong DPWH at ito pong ombudsman mga kababayan, posible na masilip din po yan dahil hinihinala po yan mga kababayan na hindi daw po existing project yan, kung hindi, ghost project daw po talaga ayon po sa ating source mga kababayan. So para sa akin, dapat masilip po yan at maimbestigahan. At kayo mga kababayan, ano po masasabi ninyo hingil din po dito sa nakita nating bidyong ito na kung saan sinasabi na ito daw po mga bus na ipinagmamalaki ni Basti Duterte, yan daw po mga kababayan ay funded ni Small Boy. So uulitin ko mga kababayan, kung talaga na etong si Small Boy sinusuportahan ng gobyernong ito mga kababayan, bakit hindi niya utusan ito pong si Alputera na mag-post ng Sara resign? Kung talaga na sinusuportahan niya mga kababayan ang gobyerno ni PBBM at ang vision ng presidente na ibangon at linisin ang Pilipinas sa issue po ng maanumalyang korupsyon, kung talaga na sumusuporta sila sa ganon. Pero kung ang interest po nila mga kababayan manatili sa kapangyarihan at hindi maagaw
yung kanilang karapatan doon po sa kanilang kumpanya ng 4 niyang kapatid, possible mga kababayan na talagang patuloy nilang susuportahan ng palihim ito pong kampo ni Digongong. So kayo, comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo hingil po sa mga topic na yan. At bago po tayo pansamantala magpaalam, maraming salamat po sa lahat ng Team Replay na hindi po nakakalimutan mag-iwan ng inyong mga komento, mag-like ng ating mga video at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Maraming salamat din po sa lahat ng Team Replay na hindi po nakakalimutan na wag po mag-skip ng ating mga ads. Thank you po. Ingat po kayo palagi. God bless po. Maraming salamat po. Thank you po.